Hello guys, welcome sa ating bagong video. Balak mo bang ibenta yung sasakyan mo para either mag-upgrade ka or emergency or may baka paggagamitan ng pera kaya kailangan mo siya ibenta? So sa video na to, tamang-tama nandito ka kasi pag-uusapan natin ano ba yung mga pwede mong gawin para ma-maintain mo na mataas pa rin or okay pa rin yung resale value ng sasakyan mo. So kung nagpaplano kayo ibenta yung sasakyan mo, panoorin mo yung video na to. So ready na ba kayo? Tara! Let's roll! Car Talks PH, the drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. Unang tip ko sa inyo guys, sundin ninyo palagi ang maintenance schedule ninyo. At kung kaya ninyo itong i-record ninyo ito. Lalo na kung lagi kayo sa kasa nagpapagawa. Ang totoo guys, napakalaking impact niyan sa resale value ng inyong sasakyan. Kapag nakita ng buyer na kasa maintain at kompleto kayo ng mga records nung sasakyan ninyo na doon yung nga pinapamaintenan sa kasa yan, or kahit man lang sigurado kayo na nakikita ng buyer na okay yung sasakyan ninyo dahil na-maintain mabuti. Kung kompleto yung PMS records ninyo, resibo at iba pa, napakalaking impact niyan. Mas willing yung ibang mga buyer, mas willing silang magbayad ng mas mataas na konti na value kung peace of mind naman dahil okay na okay yung maintenance record ninyo. So, alagaan ninyong mabuti at maging religious kayo sa pagsunod sa maintenance record or maintenance schedule ng inyong sasakyan. Isa pang tip, palagi nyong gawing malinis ang inyong sasakyan inside and outside. Kapag kayo, di ba, buyer kayo, tumingin kayo ng sasakyan, tapos napansin nyo, ang dumi-dumi ng sasakyan, lalo na sa loob, amoy, hindi mo maintindihan, di ba? Malakas maka-turn off yon. Kaya kapag kayo, may sasakyan kayo guys, at plano nyo siyang ibenta in the future, alagaan nyo palagi yan sa mga detailing, interior man detailing or exterior detailing. Ipa-car wash ninyo or lagi nyo i-car wash. Kung kaya ng budget ninyo, ipa-wax ninyo yan. Or bago ninyo ibenta, magpa-paint correction kayo through exterior detailing at iba pa. No, basta alagaan nyo palagi na malinis yung sasakyan ninyo. At yung amoy niya, kung kaya ninyong i-maintain na mabango yung sasakyan ninyo, gamit kayo ng maayos na car freshener, mas okay yon. Kasi para appealing siya kapag nakita siya ng buyer ninyo. Next, avoid ninyo na maglagay ng mga cheap. No, ibig sabihin yung mga mumurahin. At ang totoo lang, walang kwentang mga mod sa inyong sasakyan. Much better kung clean look or OEM look yung sasakyan ninyo. Pero kung mag-upgrade man kayo, pero magandang quality ng mga accessories, goods din, yan. Kasi kapag minsan kasi yung mga buyer, gusto nila pagka na-maintain mo yung stock look ng iyong sasakyan, malaking bagay yon sa kanila. Or kung in-upgrade mo man, like nilift mo, naglagay ka ng mga suspension, nilakyan mo yung mga gulong, pero magagandang brand at trusted na mga brand yung nilagay mo, okay din yon. Pero kung napansin nila, ang daming mga accessories na wala naman na itulong, may mga fake exhaust ka pa, may mga pangit na kung ano-ano mga sticker, it's a no-no. Madalas may mga buyer na aayawan agad yung sasakyan mo kasi hindi naman useful yung mga yon. Kaya kayo guys, kung mag-upgrade man kayo sa inyong sasakyan, make sure na legit yung mga ina-upgrade ninyo at talagang good qualities na mga accessories. Or much better nga, stay nyo na lang na stock para mas okay din sa resale value. Next, ugaliin yung gumamit ng mga quality tires, quality batteries, or quality parts in general. Huwag kayong magkakabit ng mga Class A, yung mga mumurahing parts, no? Kasi pag nakita yan ng client or ng buyer, lalo na yung gulong, kitang-kita yan eh. Kapag nakita ng buyer na expired na yung gulong ninyo, pudpod, hindi pantay yung kain, or battery nyo, pangit na brand, mga mumurahin, no? Malakas yan makahatak ng resale value. Kaya make sure nyo na kung may plano kayong ibenta in the future, no, mag-invest din kayo sa mga good quality na mga parts like yung tires and batteries. Next, protect your car from sun and flood. Syempre, ayaw natin yan. Kapag ikaw ang buyer, unang-una mong tinatanong, nabaha ba yung sasakyan? So, dapat gawin mo ng paraan talaga na maprotektahan yung sasakyan mo laban sa flood. Sa sun naman, kung kaya mong magpagawa ng garahe or kung meron kang garahe, much
better kasi naaalagaan mo yung paint ng iyong sasakyan. Tandaan nyo guys, napakalaking factor sa resale value kung original paint pa yung inyong sasakyan. Napakalaking factor niyan. Kapag nalaman nila repainted na yan, kahit gaano kakinis yan, kahit gaano kaganda yan, makakabawas talaga yan sa resale value ng inyong sasakyan. So make sure na alagaan ninyo ang paint ng inyong sasakyan. Next tip, fix nyo na yung mga small issues bago ninyo ibenta. Halimbawa, ang number one issue niyan, yung mga door handle ninyo maluwag, may mga crack sa side mirror, may mga pondidong ilaw, may mga kalampag, no? O kaya luma or manipis na yung gulong ninyo, fix nyo na yan. Kasi grabe yan tatawaran ng buyer, sa totoo lang guys. Kaya kapag ka nakita ng buyer na kahit mga maliliit na bagay sa sasakyan ninyo gumagana, hindi nila yan ibababa yung presyo. Kaya make sure na na-fix nyo muna yung mga bagay na yan. Next, syempre ingatan ninyo yung engine ng inyong sasakyan. Pati yung engine bay in general. Dapat walang leaks yan. Kung meron man kayo nakita agad na leaks, ipagawa ninyo para hindi na nila makita pag in-inspect nila. Dapat din malinis yung engine bay ninyo, wala mga basura, wala mga kung ano-anong wiring, kasi magdududa agad yung client or yung buyer ninyo kapag ka nakita nilang madumi yung engine bay ninyo. Magkano lang magpa-engine detailing or engine wash, pero ang laki ng pwedeng idagdag niyan sa resale value ng inyong sasakyan. Kaya i-protect nyo palagi yung engine ninyo at ang engine bay. Next tip, keep the mileage reasonable. No, syempre kapag ikaw ang buyer, ano bang hinahanap mo? Yung odometer ng sasakyan na ayaw mo yung sobrang taas na, kasi kapag sobrang taas, ibig sabihin gamit na gamit. No, di ba? Pero hindi ko naman sinasabi guys na wag niyo na lang gamitin yung sasakyan ninyo. Make it reasonable. Di ba? Wag niyo abusuhin kung plano niyo rin pala siyang i-resell. So, halimbawa, sa Pilipinas, ang typical average natin is around 10,000 kilometers per year. So, kung yung sasakyan mo 10 years old na, syempre, ang reasonable mileage niyan is around 100,000 kilometers. So kapag ka medyo sobra na doon, no, 150 na, 200,000, so magbibigay ng ibang impression sa inyong buyer. No? Pero kung mas mababa doon, much better. Di ba? Kapag mas mababa nga, talagang willing yung buyer na bumili sa magandang presyo. Kasi nga, ang connotation nila sa mababang mileage, hindi masyadong na-abuse. Pero syempre, huwag nyo rin ipapatamper yung mileage ng inyong sasakyan. Bad yun. At saka bukod sa bad yun, madedetect yan. Lalo na kung marunong yung sumasamang mechanic or taga-inspect ng sasakyan na bibilin sa inyo. O, magkakaroon pa kayo ng bad image sa inyong mga buyers. So, huwag ninyo ipapatamper. So, hindi ko rin sinasabing huwag niyong gagamitin. Make it reasonable kung plano nyo rin naman siyang ibenta in the future. Next tip, ayusin ninyo yung papers ng sasakyan ninyo. Kung kaya ninyong iparehistro nyo na. Kasi kapag ka hindi registered yung sasakyan or kapag ka delayed registration yan, no, bukod sa may penalty yan, ayaw agad ng client yan or ayaw agad ng buyer yan. Kasi magdududa yan, bakit hindi nyo maparehistro yung sasakyan? So, ka-questionin pa yung papeles ng inyong sasakyan. Kaya kung alam ninyo na may ano yung papeles ng sasakyan ninyo, may problem, ayusin nyo muna bago ninyo siya ibenta para ma-maintain nyo yung tamang resale value ng inyong sasakyan. At syempre, kapag kayo ang seller, kapag nag-post kayo ng ads, dapat sabihin ninyo yung pinakatotoo. Huwag kayong magsisinungaling. No, maging honest seller kayo. So, kung magpo-post kayo sa marketplace, ilagay niyo yung lahat ng known issues ninyo at iba pa. No, kasi kailangan yan malaman ng buyer ninyo. Unang-una, malaki yung chance na malaman din nila yan during inspection. Magsasayang kayo parehas ng oras, di ba? At pangalawa, syempre kapag honest ka, mas maganda yon. Mas magandang ugali yon bilang seller, hindi ba? Magtitiwala sa inyo yung inyong buyer. So yun guys, no? Ang totoo, ang resale value talaga ng sasakyan natin, nakadepende yan sa kung gaano tayo kaalaga, sa maintenance ng sasakyan natin, o pagiging responsible owner natin. Kaya kung susundin mo yung mga sinabi ko na tips sa inyo guys, malaking bagay yan para hindi naman maging sobrang taas, pero ma-maintain ninyo yung tamang resale value ng inyong sasakyan at hindi nyo maramdaman na lugi kayo kapag binenta ninyo yung inyong sasakyan.
So yun lang guys, kung may natutunan ka sa video na to, click mo na may like button. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, click mo na rin yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happening sa ating channel. At share mo na rin sa mga friends mo. At syempre, kung may nakalimutan ako sa video na to, na ginagawa nyo ring mga tips, comment down below. Excited din ako malaman yung mga comments ninyo guys. So till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!